29. Itong istorya na ito ng isang babaeng matagal nang dinudugo. She was bleeding for 12 years. At siya po ay lubhang nahihirapan na sa kanyang sakit. Naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Pero yung kanyang sakit ay lalo po siyang lumala. Lalo siyang nag-worse kesa sa dati. Amen. Narinig na po ba istorya niyan? At dahil po sa buhay natin, marami po tayo mga nararanasan na kahirapan, hindi man po sakit, pero nakakaranas tayo ng kahirapan sa ating mga financial, nagkakaroon tayo ng kahirapan sa ating mga relationships, o even sa ating mga sariling emosyon, o sariling ating kaisipan, we are struggling. Amen? At ito pong babae na ito, he heard about Jesus. Saan niya na sa maraming tao, si Jesus ay nagpapagaling. At yun po yung nag-motivate sa kanya, come near to Jesus. At sa napakaraming tao na nagsisiksikan upang maranasan na mahipo man lang at mapalapit man lang kay Jesus, ang mga tao ay napakaraming sumusunod, ngunit ang babaeng nito ay meron po siyang pananampalataya. At ang sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling na. Yun po yung kanyang laging binubulay. Alam niyo po, faith works in your thinking. Amen? Ang pananampalataya po, ito ay kumikilot o nagkakaroon ng sinasabi niya, nare-release o nagmamanifest. Ang ating pananampalataya, it starts. Nagsisimula po yan sa isip, sa iyong pag-isip. Kung ano ba yung mga iniisip mo. Amen? Tanungin nyo nga po sa katabi nyo, ano ba yung mga iniisip mo lagi? Ano ba? Iniisip mo ba lagi yung iyong sakit? Hindi. Iniisip mo ba lagi yung iyong problema? Hindi. Iniisip mo ba lagi yung mga pangangailangan mo kung saan mo kukunin? Faith works in your thinking. Yung lagi mong iniisip, yung lagi mong na-meditate, diyan po nag-work sa ating pananampalataya. Diyan po nagsisimula ang ating pong pananampalataya. Kaya nga po yung ating mga sinasabi, kung ano yung ating mga iniisip, lagi mong na-meditate, lagi mong naaalala, yun po yung laging binubuka ng bibig mo. Yun yung lagi mong sinasabi. Kaya nga itong babae ito, lagi niyang sinasabi, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Amen. Hindi pa niya nahihipo, nakikipagsiksikan pa lang siya. Talagang meron siyang ginawa, sacrifice. Meron siyang pinaglaban. Alam niyo po, ang ating pananampalataya po ay ating pong pinaglalaban. Fight the good fight of faith. Ang sabi po ni Pablo, di po ba? Ang ating pong pananampalataya, hindi po natin ipinaglalaban lang dahil alam natin na si Kristo talaga yung ating Savior. Pinaglalaban natin yan sa pamamagitan ng ating paraan ng pag-iisip. Halimbawa po, ito po ay personal message sa akin ng Panginoon. Sapagkat matagal na panahon, I'm suffering with my eyes. Talaga, lagi siyang mahapde, lagi siyang normally, na-operahan na dapat nung pang February. Naka-schedule po ako 3
3 times kung na-schedule na hindi natutuloy. So, very, minsan nakaka-discourage kasi yung mga feeling mo na hindi ka na talaga makapagpasa, di ka na makapag-Facebook, hindi ka makapag-chat. May 2 weeks na po na hindi ko talaga ginagawa dahil talagang mahapdik. And I need to close my eyes at lagi po siyang gusto na lang nakapikit. Ganyan po yung nag-struggle talaga ako sa pain. At alam niyo po, pain is not by feeling. Amen? Kaya nga po, pag sinasabi natin na yung ikinukumpisa natin lagi yung faith, di ba nagkakaroon po tayo ng faith confession? Yung atin po mga sinasabi, faith confession, tama po yan, maganda po yan. Pero pagdating ba natin ng bahay o yung tayo na lang at wala na tayo sa karamihan, ano ba yung ating mga iniisip? Ano ba yung ating mga kinukumpes? Naikukumpes mo ba natin yung ating pananampalataya na God will provide, that by His stripes I am healed, that He took up all my infirmities and carried all my diseases? Yun po yung sinasabi ko, that faith works in your thinking. At ito po ang sinabi sa akin ng Panginoon. The importance of right thinking is you can have the strong faith. You can fight the good fight of faith if you have strong faith. Amen? If you have the right thinking. Yung ating pong tamang kaisipan, pag-iisip. Kasi po kung naniniwala tayo na talaga na ang sakit ay hindi galing sa Diyos at tinatanggap natin at naniniwala tayo talagang may sakit tayo, that is a deception from the enemy. Yung po sinabi sa atin ng Panginoon, we are deceived. Tayo po ay matagal na dinisip o dinadaya na kaaway. Kasi ang sabi ng Word of God, which is the truth, ang katotohanan, it is finished. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng awit kanina, dakilang gawa. Tinapos mo ng lahat. Pinalaya mo na kami. Sabi ng awit kanina. And it was confirmed na talagang tayo po ay deceived ng kaaway. Ang sakit na ating nararamdaman ay normally, kahit hindi natin isipin, automatic po na mararanasan natin na meron tayong sakit. Amen? Na maniniwala ka talagang may sakit ka. Pero sabi po, alam niyo po, ang babaeng 12 years na dinudugo, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Yun po yung faith niya. Kapag ang faith ko po kasi, yung pong Matthew 8:17 na ginawa na, lagi ko pong tinitingnan yung ginawa ni Kristo sa krus. Na tinapos na niya. It is finished. He took up all our infirmities and carried all our diseases. And by His stripes, we are healed. Amen. Kaya nga po, kapag meron po tayo nararamdaman pa rin, andyan pa rin, nag-struggle ka pa rin sa pain, you have to fight the good fight of faith. Amen. Yun po yung paraan ng pag-iisip na nais ng Diyos. Na hindi tayo, yung ating kaisipan, ipaglalaban mo, we have to focus, fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen? Yung focus mo, nasan ba? Yung focus ng kaisipan mo ay nasan ba? Kapag nakakaranas ka ng kahirapan, na mag-struggle sa buhay. Amen? So, yun po ang nais kong ibahagi sa inyo, that
our faith works in our thinking. Kaya nga po, kapag ka po nawala yung ating focus. Alam mo pa, pag sinabing focus, ito po yung ating kaisipan eh. Yung ating isip, saan na-focus? Na-focus ba yan sa lahat ng mga problema na nararanasan mo? O naka-focus ka sa pangako ng Diyos? Naka-focus ka ba sa iyong pananampalataya? At ano ba yung pananampalataya na yan? Katulad ka ba ng babaeng to na humanga ang Panginoon, lumabas ang kapangyarihan sa kanya, nung makita niya ang pananampalataya ng babaeng ito, lumabas ang kapangyarihan at siya'y tumaling. Anak, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya, sabi ng Panginoon. Bakit? Yung kanyang kaisipan, yung kanyang mata ay nakapokus kay Jesus. Amen. Nakapokus sa kanyang pananampalataya. Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Amen? Hindi po siya nag-give up. Hindi po napalitan yun ng mga struggle niya kung paano siya makakalapit. May hipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. Hindi po siya sumuko. Hindi po siya nag-give up sa mga pain, sa mga nararanasan niya, sa mga nakikita niya at mga naririnig. Amen? Ganun po ang nais ng Panginoon. At ang sabi po sa Romans 12 verse 2, let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Ito po ang nais ng Diyos, ng ating kaisipan po ay mabago ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos, na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. I-focus po natin yung ating kaisipan sa mga katotohanan na mga ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hindi po dun sa deception ng kaaway. Kasi po, pag na-focus ang ating mata sa mga negative po ang magiging buhay natin. Amen. 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 Ang maling nanampalataya tayo sa mali, sa pagdaraya ng kaaway. Ang ating panampalataya at ating mga buhay ay magiging malina. Ganun po yun. Amen? Amen. Kaya nga po, how does your faith works? Paano ba yung pananampalataya? Paano ba nag-works ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong kaisipan? Amen? Yung po, tandaan po natin yung ating kaisipan. Amen. Sapagkat sabi po ng Proverbs 23 verse 7, whatever you think, ano man ang iyong iniisip, ikaw, yun ang magiging ikaw, ang sabi doon. Yung lahat ng ating naiisip, ito yung nagpo-form sa'yo para maging yun ka. Kung ang iniisip mo ay mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kung iniisip mo ay laging ang Diyos ay faithful sa kanyang mga pangako, sa mga pinakahawakan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Yun ang magiging ikaw. Magtatagumpay tayo. Amen? Amen. Glory to God.